gaano talaga kahalaga yung totoong pagsamba. Subukan lang ninyong pumasok sa aming kapilya. Hello, magandang araw po. Kumusta ang lahat? Ngayon ay linggo. Ito, masaya kasi nakapagsagawa ng pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil yon po ang katungkulan natin, pangunahing katungkulan kung bakit mayroon tayong buhay at lakas. Binigyan tayo ng isip para malaman natin kung paano yung pagsamba na karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Kasi maraming mga pagsambang ginagawang tao ngayon Pero nakabatay lang naman sa kagustuhan ng tao, hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung naalala ninyo, si Nadab at si Abyo, mga pamangkin yun ni Moises Naghandog sila. Yun ang paraan ng pagsamba nila noong una. Maghandog ng susunugin. Gagamitan nila ng apoy. Pero yung inyutos sa kanila ng Panginoong Diyos na apoy, ay hindi yung apoy na ginagamit natin, kundi manggagaling sa langit yung apoy na gagamitin sa ihahandog nila. Pero hindi sila nakapaghinday. Sinunog na lang nila yung ihahandog nila. Kaya nung ibinaba ng Ama yung apoy mula sa langit, wala na yung handog na susunugin. Yung mga naghandog na ang sinunog niya, si Nadab at si Abyo. Kaya hindi naging karapat-dapat yung pagsamba nila, yung ginawa nilang paghahandog. Kasi batay lang sa kagustuhan nila Hindi po nila sinunod yung kalooban ng Ama. Hindi sila nakapaghintay. Marami pong halimbawa sa Biblia na nagsagawa ng mga paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi, sinunod naman nila yung utos ng Ama, nagmalasakit. May yung malasakit, wala pong problema doon. Pero ano ba ang utos ng Ama? Sundin mo yung kalooban niya. Sinong halimbawa dyan? Si Kowat. Kowat. Kasi nung panahon ng mga Israelita, mayroong mga iniuutos sa kanila. Kahit pa mayroong lakipan yan ng pagmamalasakit. Ano bang utos sa kanila noon? Ililipat nila yung kaban. Pero huwag nilang hahawakan. Karga nila sa karo, tapos hihilahin ng baka. Bahala na sila kung paano ang paraan nila, basta hindi mahipo o mahawakan yung kaban. Ikarga lang sa karo. Nung naikarga na nila, habang naglalakbay, natisod yung mga baka. Pagka ganun na natisod, habang sila ay naglalakbay, malamang tumagilid yung karo, mahuhulog yung kaban. Kaya anong ginawa nung isa, si Kowat, ay hinarangan niya, mahuhulog na. Hinarangan, mahuhulog na. Talagang hinawakan, hindi po. Pero pinarusahan siya ng Ama. Pinarusahan siya. Namatay doon sa tabi ng kaban. Nilabag niya yung kalooban ng Ama na huwag hipuin. Hindi lang hipo yung ginawa, hinawakan niya. Sabi, huwag din yung hihipuin. Yun nga, nagmalasakit pero hindi karapat-dapat. Mayroon naman ngayon sa panahon natin, yung mga nagsasabi daw, gumagawa ng mga milagro, himala. Pangalan ng Panginoong Jesucristo, wala yan. Pinagtabuyan sila ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo kilala. Magsilayo kayo sa akin. Tinawag pa yung manggagawa ng mga katampalasanan. Gumagawa daw ng mga milagro ayon sa kanyang pangalan. Yung iba ay talagang nagpapasan ng krus, papakahirap, penitensya, para maliwanagan po kayo kung gaano talaga kahalaga yung totoong pagsamba. Subukan lang ninyong pumasok sa aming kapilya. Inaanyayahan po namin kayong mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magsuri. Pero hindi yan ang ating topic ngayon. Gusto ko lang pong ipahapyaw yun. Gusto kong malaman ninyo na yung mga pagsamba natin
ay maging karapat-dapat. Paano? Ayun. Subukan po ninyo pumasok sa Iglesia ni Cristo o sa mga pagsamba namin. Sumama kayo sa aming mga doktrina, pamamahayag, gawain. Ito ngayon ang buwan. Bakit maraming tumutulig sa sinasabi nila na Iglesia ni Manalo? Ano ba talaga ang totoo? Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo? Kasi kung ang pagbabatayan ay yung literal na kasulatan dito, panlupa ng mga kasulatan ang nagparehistro sa Iglesia ni Cristo sa Secretary of Exchange Commission noong 1914. Ipinarehistro yan sa gobyerno ng kapatid na Felix Y. Manalo. Kung ang pagbabatayan natin ay yung mga rehistro na panlupa kung sino ang founder ng Iglesia ni Cristo. Inuulit ko po kung ang pagbabatayan ay yung panlupa na mga papel, document. Ang founder na nakasulat doon sa pinarehistro ng kapatid na Felix Y. Manalo, inilagay niya yung kanyang pangalan. Kasi hindi naman pwedeng bumaba si Kristo dito para siya magsabi, ako ang founder. Nasa langit na siya noon. Matagal nang nasa langit noon. Bagamat noong panahon ng ka Felix Manalo ay may kakilala siya, may kaibigan na abogado. Pero nahihirapan silang ipaglaban yung aral na iyon noong panahon na iyon. Kaya sa papel na legal dito sa mundo, panlupa, ang founder si ka Felix Manalo. Pero kung ang pagbabatayan ay ang panlangit, na kautusan, Iglesia ni Cristo, ang Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Siya mismo ang tumayong ulo sa Colosas 1:18 at tinawag sunod sa kanyang pangalan sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Pero ayun nga, kung ang pagbabatayan ay ang mga dokumentong legal, dokumentong panlupa sa pagpaparehistro sa gobyerno noong 1914, ang nakalagay doon na founder ay ang kapatid na Felix Manalo. Pero ito ang tanong, Iglesia ni Manalo ba ang nakarehistro? Hindi po. Iglesia ni Cristo. Ano ang relihiyon na itinuro ng kapatid na Felix Manalo? Iglesia ni Cristo. Naulit ko po, ang ipinangaral niya, ang itinuro niya na dapat aniban ng tao, Iglesia ni Cristo. Hindi po niya sinasabi na Iglesia ni Manalo. Kaya malinaw po na Iglesia ni Cristo. Bagamat sa panlupa na kasulatan, ang founder ay ang kapatid na Felix Manalo. Kasi kahit anong isip ang gawin natin, kahit paano natin pag-isipan ng gaano mang kalalim yan, noong panahon na iyon, nasa langit na ang Panginoong Hesukristo. Matagal na siyang wala dito sa mundo. Kapag ang pag-uusapan ay legal na kasulatan, yung mga nagrehistro noon, nagsulat, ito ay ayon lamang sa kanilang pananaw, kagustuhan,
ang inilagay nila noon na founder, ang kapatid na Felix Manalo. Yun ay ang legal na kasulatan dito sa panlupa, dito sa lupa. Inuulit ko po, panlupang kasulatan. Subalit, ang pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo ay ang banal na kasulatan, spiritual na kasulatan. Ang founder ay ang Panginoong Hesukristo. Siya nga ang ulo at katawan niya ang iglesia. Kaya Iglesia ni Cristo, iyon din ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo. At iyon din ang itinuro noong humalili ang kapatid na Eranio Manalo. Sinabi nila, Iglesia ni Cristo lamang ang pangalan ng relihiyong itinatag ng Panginoong Hesukristo, at iyon din ang tinubos ng kanyang dugo. Nakasulat iyon sa Gawa 20:28, Lamsa version. Iyon ang binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Cristo. Kaya nasa Iglesia ni Cristo po ang tunay na pag-ayon sa kasulatan, banal na kasulatan, spiritual na kasulatan. Yan nga ang Biblia. Sa Mateo 16:18, sinabi ng Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabi, inyong iglesia. Sinabi niya, aking iglesia. Sunod sa kanyang pangalan. At tinawag yan ng mga apostol, Iglesia ni Cristo. Malinaw po, Iglesia ni Cristo. Si Cristo ang may-ari. Hindi po Iglesia ni Manalo. At iyon ang ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. At iyon din ang itinuro, ipinangaral ng kapatid na Eranio Manalo at ng ka Eduardo Manalo. Iglesia ni Cristo po ang nakarehistro. Malinaw po. Nasa SEC, Secretary Exchange Commission. Iglesia ni Cristo. Ang totoong founder ay ang Panginoong Hesukristo. Walang iba. At ito rin ang ililigtas niya pagdating ng araw ng paghuhukom, para maliwanagan kayo. Subukan ninyong makinig. Subukan lang ninyong makinig. Magtanong kayo sa mga kakilala po ninyong Iglesia ni Cristo.